Magandang buhay po at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about problem solving involving isosceles trapezoid. Just like this example, given quadrilateral fork is an isosceles trapezoid with line segment PO is parallel to line segment KR. XY is its median. Letter A question, if the measure of angle P is equal to 2x plus 10 and the measure of angle O is equal to 3x minus 40, what is measure of angle K? Letter B, one base is twice the other base and XY is 6 centimeter long. If its perimeter is 30 centimeter, how long is its leg? So paano nga po ba i-calculate ito? Yan po yung aking tuturo sa inyo step by step at ituturo ko din po kung paano po mag-create ng figure mula po dito sa given na problem. Okay, so let's start. So mula po dito sa ating given, quadrilateral fork is an isosceles trapezoid, kailangan gumawa po tayo dito ng figure, okay? Gawa po tayo, ayan po yung ating trapezoid. And it states there that PO is parallel to KR. So hindi po natin alam kung nasaan po yung PO at KR. So kailangan i-name po natin yung ating trapezoid using these letters fork. Okay, karamihan po ay pinapangalanan yung trapezoid or quadrilateral from left to right clockwise. So ayan na po ay trapezoid fork. And then, since sila po ay ito po ay isosceles trapezoid or trapezoid, lalagyan po natin ng marking. Ito po nakalagay dito, PO is parallel to KR mula po dito sa ating given. Ito po yung PO parallel to KR. And then next, since yan po isosceles, lalagyan po natin ng markings dito po sa ating legs. Okay. Now we are going to solve for letter A question. It says there that the measure of angle P is 2x plus 10. Nasaan po yung angle P dito sa ating figure? Ito po yung ating angle P. So, lagyan po natin ng marking yung ating angle P. At lagay po natin yung kanyang measurement. This is 2x plus 10. And then, measure of angle O is 3x minus 40. So, ito po yung angle O. So, lagyan po natin ulit ng marking. Yan. And then, the measurement is 3x minus 40. Now, after that, tingnan po natin yung question. What is the measure of angle K? So, ito po yung angle K po dito sa ating figure. So, paano po kaya ito makukuha? Kailangan po dito sa ating dalawang measurement na ito, 2x plus 10 at 3x minus 40, i-calculate po natin yung value ng x. After po natin makuha yung value ng x, ay makakalculate na po natin yung measurement ng angle O na ito. At pag mayroon na pong measurement ng angle O, ay makakalculate na po yung measurement ng angle K, which is yan po yung hinahanap po ng problem. Ano po? So paano po? Yan, start na po tayo sa pag-calculate. Measurement of angle P is equal to measurement of angle O. So, equal po ba yung P at O dito or angle P at angle O? So, these are base angles of the isosceles trapezoid. Kaya equal po itong dalawang angles. Okay? So, kung equal, kaya nag-equal po ako dito. Okay? Then, substitute the given. Angle P po ay 2x plus 10 at yung angle O is 3x minus 40. Okay, so dito po natin kinuha or dito po sa ating figure. So, simplify po natin yung ating equation, makakalculate po natin yung value ng x dyan. So, paano po? Yan, ganyan. Since yung 3x at 2x, pareho pong may variable, at yung 3x po ay mas malaki kaysa yung 2x, so dito po tayo maglalagay ng value ng x po dito sa may right. Kaya yung 2x po, paglipat natin sa right side, minus 2x kasi positive po siya doon. And then, next po ay yung 10. Remain na po yung 10 dito sa left side ng equal sign. At ito pong minus 40 ang lilipat po natin dito. So, minus 40 yan. Kaya pag nilipat po natin, magiging plus 40. And then, we're going to add 10 plus 40 is 50 is equal to 3x minus 2x is 1x or just x. So, the value of x is equal to 50. Since meron na po tayong value ng x which is 50, substitute lang po natin dito sa measurement ng angle O. Bakit ito po yung kukunin natin? Kasi yung angle O at angle K po, sila po ay supplementary angle. So, makukuha po natin mamaya kapag yung value ng or measurement ng angle K kapag mayroon na pong measurement ng angle O. Okay? So, for angle O, 3x minus 40. And then, substitute lang po natin yung x which is 50. Kaya 3x, kaya 3 times 50
minus 40. And multiply, 3 times 50 is 150 minus 40. So 150 minus 40 is equal to 110. Okay. So yung measurement ng angle O po dito ay 110. Lagay po natin 110. Now, ano po ang measurement ng angle K? Since ito pong opposite angles na ito, sila po ay supplementary. So, when you say supplementary, the sum should be 180 degrees. So, kung ito ay 110, ano pong measurement nito para kapag pinag-plus mo natin ay 180? So, 110, so kailangan po, angle K po ay 70. Ano po? So, that 180 plus 70 or 110 plus 70 is equal to 180 degrees. So, the measurement of angle K is 70 degrees. Okay, so about this letter B question, one base is twice the other base and MN is 6 centimeter long. If its perimeter is 30 centimeter, how long is its leg? Okay, so meron pong nakalagay dito, MN is 6 centimeter long. Ano na nga po yung MN? Ang MN po ay median. So, hindi po tayo nakapag-draw ng median dito sa ating figure. So, mag-draw po tayo ng median. Okay, so yan po yung ating median and we name this one as MN. At mula po dito sa ating given, ang MN ay 6 centimeter long. So, lagay po natin 6 centimeter. Okay, so after that, kailangan po nating malaman pa po yung iba pang given. Okay, so nakalagay po dito, its perimeter is 30 centimeter. So, para malinaw, lagay po natin sa given, P is equal to 30 centimeter or perimeter is 30 centimeter. And then next ay, ito pong statement, one base is twice the other base. So, hindi po niya sinabi kung base 1 or base 2 po sa ating trapezoid. Basta, one base is twice the other base. So, kailangan po natin nalagyan po ng measurement. Ano po? Since hindi po natin alam pa yung base, kaya maglagay po na tayo ng variable. Ano po? So, lagay po natin x, lagay po natin that is the other base. Nakalagay dito, other base. So, let x is the other base. How about one base? Kung yung x ay other base, yung one base naman ay 2x plus or 2x. That is one base. Bakit po 2x? One base is twice the other. So, yung isang base daw ay twice the other or 2 times the other base. Ito po, since x po yung other base, so yung one base po ay 2x. And then mula po dito sa ating given na ito, ilagay po natin dito sa ating figure para mas malinaw. So, ilagay po natin, let po natin na yung ito pong other base ay x at ito pong one base ay dito po sa KR. So, ilagay po natin 2x. Okay, so meron na po tayong base 1, base 2, at yung median. So, mula po dito sa tatlong given, makakalculate po natin yung value ng x. So, paano po yan calculate? Ganito lang po yan. So, ito po yung formula ng median. Median is equal to 1/2 times base plus or base 1 plus base 2. So, kahit saan po dyan yung base 1 at base 2, kahit magkapalit, okay lang po yan. Okay? So, substitute po natin. Ang median po natin ay 6 cm. So, 6, ito po yung median natin. Mamaya na po natin lagay yung unit na cm. So, 6 is equal to 1/2 times, ang base 1 po natin, gawin po natin yung x at ang base 2 po natin ay yung 2x. Kaya x plus 2x. And then, how to simplify? Since meron po tayong 1/2 dito, we are going to multiply 2 to both side of the equation para makancel po itong 1/2. So, multiply po tayo ng 2 sa right, multiply po tayo ng 2 sa left. Okay? And then, pwede pong i-cancel itong 2 sa denominator nito sa 1/2 at yung 2 dito. So, this become, cancel natin yung 2 at yung 1/2. And then, simplify, 2 times 6 sa left side ay 12 is equal to, na-cancel na po itong 1/2 at yung 2, ito na lang po ang matitira, 2 plus or x plus 2x. And then, simplify, add po natin yung x plus 2x, that is equal to 3x. Since kailangan po natin masolve yung value ng x, may kasama pong 3 yung x, so divide by 3 to both side of the equation. Then, 12 divided by 3 is 4. At ika-cancel po natin itong 3 na ito, kaya ang matitira po dito sa right side ay x na lang. So, 4x or 4 is equal to x or x is equal to 4. So, ang value po ng x natin is equal to 4. Okay, since mayroon na po tayong value ng x which is equal to 4, lagay po natin dito sa taas. So, makakalculate na po natin yung ito pong other base. Yung other base po ay x, kaya ito na po yung other base. How about one base? So, mula po dito sa x, ilagay na po muna natin yung measurement dito para madali pong makita. So, yung x ay 4 cm. Lagay na po natin yung unit. Okay?
And then, for 1 base na 2x ay lagay po natin 8 centimeter. So, bakit po 8 centimeter yan? Kasi yung x po natin ay 4 at 2x po yan. Kaya 2 times 4 na x is equal to 8 centimeter. Okay? So, ang ating pong base 1 dito ay 4. Ang ating pong base 2 dito ay 8. Now, mula po dito, makakalculate po natin yung hinahanap po ng problem na how long is its base. Ito, leg rather. Ito po yung leg ng ating isosceles trapezoid. At yung leg po ng ating isosceles trapezoid ay equal measurement. So, ito naman po yung gagamitin natin yung perimeter. Ano po? Para makalculate po yung ating leg. So, paano? Ganito lang po yun. Ito po yung ating formula. Di ba po ang pagkuha po ng perimeter ay add all the sides of the figure. Ito po ay quadrilateral kaya 4 sides po yung ating ia-add. So ito po ay perimeter is equal to base 1 plus base 2. Ito po base 1, base 2. And then L plus L. Saan po yung L? Ano po yung L? Ilet po natin na yung leg po ay L. So ito po yung leg, ito po yung leg. Bakit pareho pong L? Kasi pareho po ang measurement ng leg, kaya L plus L. Okay? Substitute po natin yung ating given sa ating formula. So ito po ay P perimeter. Ang perimeter po dito given po natin which is 30 cm. So lagay po natin P is 30 is equal to ang base 1 sa taas ay 4 plus ang base 2 ay 8. And then what is L plus L? What is leg plus egg? That is 2 leg. Notice that ito na lang po yung ating unit or variable rather, 2L. So pag sinimplify po natin, makakalculate na po natin yung measurement ng leg. Okay, ito pong 4 plus 8, ililipat po natin sa right side. So this will become 30 is equal to, or add po muna natin, 4 plus 8 is 12 plus 2L. Then, lipat po natin yung 12 sa left. So magiging 2L na lang po yung matitira dito pag nilipat po natin yung 12 doon. So that become 30 minus 12. So bakit po minus 12? Kasi positive po yung 12 pag nilipat sa left ng equal sign ay magiging change sa sign minus 12. So this become 30 minus 12 is 18 is equal to 2L. Okay, so itaas po natin. 18 is equal to 2L. May kasama pong 2 yung L. So divide by 2 po. Yan. So that we can cancel 2. So 18 divided by 2 is 9. And then lagay po natin yung unit na centimeter. So the leg is 9 centimeter. So kapag ito po ay 9 centimeter, ito rin po ay 9 centimeter. Kapag i-check po natin, 9 plus 9 dito, that is 18. 18 plus 4 is 22. And then 22 plus yung 8 dito na base natin, 22 plus 8 is 30 cm. So, tama po na yung perimeter is 30 cm. Okay? Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.